Praise be the name of God. Hallelujah. Amen. And first of all, I would like to congratulate both of you. Happy wedding. And God is so amazing. Because I know the story of this couple. It was so amazing, and accidentally they met in Barcia, and God used Bible study, meaning you met each other amazing way, and that is the way of God. Unexpectedly with Brian you meet months, and that is something. Now, here you are. Kasal na kayo. Para kayo na lang. Amen. And I would like to give you some encouragement word from God. Of course, relationship can be developed only when God is in the midst of us. Amen. Amen. Apart from God, we cannot do anything. And as the Bible said in Hebrew chapter 13, let us take a look what is written there in verse 4. Hebrews 13, verse 4 in NLT version, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Hallelujah. So it is clear that each one of you should be faithful to one another. And marriage should be honored by all. That's the advice. The reason why we should have a partner, God said that in order for us to avoid immorality. Kaya mapal na yung mga kinakasal because that is sacred to God. Amen. And kaya advice ng mga pastor, no? The Bible, the outside marriage kasi it is sin. And we cannot, we should not do it because it talks about soul, it talks about our salvation. And Jesus said, when it comes to marriage, the Lord said in Matthew 19, In Matthew 19, verse 5 in NLT, and he said, this explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Since they are no longer two but one, let no one split apart what God has joined together. Amen. Yeah. The Lord said, being couple, time will come, you will leave your father and mother, and you will not become two, but you will become one. And those who are united by the Lord, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Especially sa inyo, kasi bawo nyo yan eh. Pangako nyo sa isa't isa. Kaya, nag-advise din si Pablo. At ito yung maganda. Okay? Doon sa 1 Corinthians 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 3. Now, regarding the questions you asked in your letter, yes, it is good to abstain from sexual relations, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband.
The husband should fulfill his wife's sexual needs, and the wife should fulfill her husband's needs. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. Ayun. Kaya kayo, Brian, nakalibre ka na sa immorality kasi meron ka ng pag-aari. Si Mads, ikaw naman din, Mads, gayon din, ano? Nakalibre na kayo doon sa... Kasi ang kalaban ng tao, yung immorality, yung lust. And the reason why we are getting married, that is the reason why, and that is God's instruction. And then another knowledge, nung binata ka, Brian, kahit saan mo gustong pumunta, libre ka kasi binata ka eh. No? Yun, malaya pag ginagawa yun. Pero sabi ng Bible, nung ikaw ay mag-asawa, hindi na daw ikaw may-ari ng katawan mo. Ang may-ari ng katawan mo ay si Mads na. Payag ka ba na si Mads na may-ari ng katawan mo, Brian? Amen. At ikaw din, Mads, nung dalaga ka, you can do whatever you want, you can do whatever you want, but nung ikaw ay makasal ngayon kay Brian, hindi na ikaw may-ari ng katawan mo. Si Brian. Amen? Amen. Therefore, yun yung ibig din sabihin na united in everything. Sa desisyon, sa mga plano, pangarap sa buhay, magdidesisyon din dalawa. Naintindihan niyo? Amen. Become one. Yan. Yan, ano sabi? Pagdating sa inyong pagdating sa sex, yan sex, masamang banggitin pag-imuran. Pero ngayon, banal yan. Kasi ang sex ay gift ng Lord sa mag-asawa upang kayo magkaroon ng anak. Ng mga anak. Diyan ba? Kailangan nyo 12. Opo. 11 na lang tayo kasi August na ako eh. So, yeah. Kaya, banal yan sa mag-asawa. At sabi ng Biblia, huwag magkait sa isa't isa. Amen? Bilang mag-asawa, huwag mo magkaitan. Kung itutuloy niyo yung pagbasa, pag dumating yung panahon na kailangan ng isa't isa, mag-pray muna, and then, enjoy. Yan ang payo ng Bible. Amen. Dahil maraming naghihiwalay ng mag-asawa, pag dumarating yung punto, medyo tumataba na si Mrs., and then, maghanap na ng iba, dahil medyo taba na si Mrs. o si Mr. O nagkakain dahil so hanggat maaari, sabi ng Bible, huwag magkait sa isa't isa, i-enjoy nyo ang inyong relationship bilang mag-asawa. Sacred yan at blessing yan ang binibigay ng Panginoon sa mag-asawa. Hindi na maghahanap ang isa't isa kasi na-enjoy nyo yung inyong pagiging mag-asawa. Ayan. So, congratulations. And ang pinaka-mahalaga sa pamilya kasi sa una sweet. Pag medyo tumatagal-tagal na, nag-iiba. Yung sama ng loob mo. Yung, wala naman sama ng loob.
So, sa asawa daw, una asawa, pag tumagal na tanggal na yung A, sawa na. Tinanggal yung A sa katagalan, no? Dahil hindi nagkakaintindihan, awa na lang. Ano natira? Wa na. So, yeah. Kaya, let Jesus be always the center of your relationship. Sa Bible study kayo nag-start, tapusin niyo sa Bible study. Amen. God bless you, na. Salamat tayo. I wish you the best. May the Lord bless you more. And continue to anoint you with your mga servant and keep serving the Lord as long as you live. May the blessing of God be with you. Amen. Congratulations! Yay! Thank you so much, oh God. Ikaw wala takda. Panahon, araw, sa buhay ni Brother Brian, buhay ni Sister Maria, may narito sila upang magkaisang ligid. At sa iyong habag at tawa, dalangin ko, Panginoon, pagbasan mo po ang mag-asawang palakasin mo po ang kanilang pananampalataya, pagmamahal sa iyo at pagmamahalan sa isa't isa. I-provide mo po ang kanilang pangangailangan at bigyan mo po sila ng mga malulusog na sa iyong kalugulatian. Ang kanilang kabuhayan ay pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord, no? At magandang gabi muli sa ating lahat at sa ating Panginoon. At muli, congratulations sa ating new couple, no? And yun nga, at may mga verse na binigay na si Dati Bishop sa inyo. So, ang sa akin lamang po ay yung isa ako sa nagpatunay na katulad ni Bishop ay nakita ko rin kung paano nagsimula itong dalawa, no, sa Bible study nga. At that time talaga na nag-meet itong dalawa, ramdam ko na si Brian. Ramdaman ko na siya na may pagtingin siya, hindi sa akin kay Matt. Amen. So, talagang nakita ko siya, no, na in the first day na nag-meet sila, siguro si Mads hindi niya naramdaman, ako naramdaman ko yun. Kung paano na-attract si Brother Brian, aminin mo. Diba? Pero totoo, diba? Totoo naman talaga. So, yun, dahil nung time na yun, ay si Brian, leader sila sa, support leader sila sa GBR. So sabi ko sa isip ko, kapag nawala si Brian sa GBR, pag lumipat siya doon kay Mads, meaning, yun may sundan talaga. Ay nawala siya. So, yun na yun. Alam na natin, alam na this. So, yun. I'm not surprised na maging silang dalawa. So yon, ang encouragement ko lang sa inyong dalawa, no, as a couple. Kanina nga na habang si Bishop nagbibigay ng advice sa inyo at mga verses mula sa Panginoon, ako ay maramdamin ng aking puso at ako ay umiiyak doon sa tabi kasi na-amaze ako sa mga couple ngayon na mga kinasal kasi nga nung panahon ko hindi ko kilala si Lord, siyempre. Dahil kung alam ko lang na hindi pala pwedeng maghiwalay ang mag-asawa, ay
ko hiniwalayan ng asawa ko. Kaya parang nahuli ang lahat sa akin. Na maisip ko yung pamilya ko. Nauli na kasi nga hindi ko alam ang salita ng Panginoon noon. So, kayo, mapalad kayong mga nakakilala sa Panginoon bago nag-asawa kasi alam nyo yung salita ng Panginoon. Kumbaga, bago kayo mai-settle ni Lord, alam nyo na yun ay tinadhana na sa inyong dalawa. At kapag kayo ay ikinasal na, nandoon na yung foundation ninyo na magsasama kayo ng habang buhay. Hindi katulad namin, katulad ngayon, ano pang hanapin ko, matanda na ako, wala nang yun ang advice ko lang sa inyo at mapalad kayo dahil nga nakilala nyo si Lord nung kayo ay nagtagpo. No, tapos yun at yun lang palagi nyo lang alalahanin ang salita ng Panginoon, lalo na hindi kumbaga ngayon simula pa lang ng iyong journey sa pag-aasawa. So hindi talaga maiwasan na magkakaroon one day ng pagtatalo-talo. So alam ko na ang salita ng Panginoon ay nagtanim na sa puso ninyong dalawa. So meron doon na yung temper ninyo sa isa't isa, yung pagpipigil. Once ang isa sa inyo ay alam mo yon, hindi naman lahat ng oras ay may mood tayo. So alam nyo na panghawakan yon kasi yun ay salita ng Panginoon na hindi mananatili sa puso, no? So yun, God bless you sa inyong dalawa at magparami na kayo. Praise the Lord. Ayun lang at kung ano lang pangangailangan nyo, nandito lang ako. Ilang ko sa nanay. May pangangailangan din ako pipilitin kong magampanan as pangalawang nanay ninyo. Physically, amen. Yun lang po at yun, salamat. Umpisa ng araw nyo, basahin nyo na agad yung Bible. Siyempre, ako lang, kung makikita nyo medyo strong si Rena, pero I always think na ang babae is a weaker being, no matter how tough they are, laging weaker being ang babae. Kaya pagdating sa korte, pinapanigan ng babae. So, si Brian bilang lalaki, pagbigyan mo lagi si Madge. Give her the care that she needs. And tandaan mo, you're favored dahil napangasawa mo si Madge. And yun lang. Lagi mo lang isipin yung kapakanan ni Madge. Si Madge naman siguro ito yung nakita ko kay Rena siguro na ginawa niya sa amin. Just make him the man, your man. Kumbaga, you could be, kahit saan naman dito, ikaw ang pinakamatalino sa amin lahat dito. But then, let him be your man. Lalaki pa din yun. Pag ginawa mo yun, ang Diyos ang magli-lift up sa inyong dalawa eh. So, biblical din naman yun na submit to your husband. Ganyan, diba? So, I think that's all. Pag may problema kayo, lapit kayo sa mas matatanda. Hindi, yun lang. So, God bless you and we love you. Yes ko lang for 3 years that married ako at ang natutunan ko is yung whatever yung mga kahinaan ng asawa, accept it and then pray for it na alam mo yung maging kalakasan ka niya lagi. Pag nangihina si Brother Brian, kailangan palakisin mo siya, huwag mo siyang sabayan. Yun ang natutunan ko. Tapos pag nagagalit yung asawa mo, huwag mo siyang sabayan. Tapos, opo, yun. And then, pag alam mong nangihina siya, emotionally and then spiritually, kailangan gamitin mo yung salita ng Panginoon to lift up His Spirit. And then, huwag kayong magmayabangan, porque ito, sahod ko to, mas mataas ako, so kailangan mataas ako. Hindi. Still, you need to be humble sa bawat isa. Alam niyo yung blessing andon.
Yun lang ang yung natutunan ko sa pagiging may asawa. And then, love each other, and then yung God lagi yung nasa sentro nyo. Yun lang po. God bless. Praise the Lord. For me as couples, ang may advice ko lang sa inyo, mga anak, give and take. And for me, hindi ko rin naman masyadong naranasan as a couple kasi masyado akong matagal dito sa UAE. So, ang ano ko, ma-advise ko lang sa inyo na be a good wife and good husband. Kasi ako, as in 37 years in Dubai, pinanatili kong buo ang pamilya ko hanggang sa namatay ang asawa ko, as in kami pa rin. So, praise the Lord na may pamilya ako, may ano. So, give and take lang kayo mga anak. At kung whatever you need, we are here as your mommy. Thank you, praise the Lord. Salamat. Ayun, kunin ko lang to yung yung fruit of the spirit, no. Napaka to, yung naka-post doon, pinicturean ko talaga to ng dati-dati pa. Kasi talagang gamit na gamit to sa buhay mag-asawa. For 10 years struggle kami mag-asawa sa buhay namin. 2010 kinasal kami. 2017 kami na born again. Natagpuan kami sa Dera Pagala-gala. Isipin mo 2000 dito to sa 17, walang nag-guide sa amin. Kami yung mga yung tupa na alagalag, walang nag-aalaga. Kaya napaka-importante to yung love na sabi rito, seek the highest good of others. Wala ako nung dati. Wala akong pakialam sa asawa ko kahit kasi ang tagal na namin eh. Alam mo yun, wala akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam kung galit siya sa akin. Galit din ako sa kanya. Pero nang napunta na ako sa JSBC, tinawag tayo ni Lord, natutunan ko magmahal. At hindi mabilis yun proseso yun mga kapatid. It's a process. Para siyang yung bato na nilililok mo. Kasi nga, from that part, talagang ang hirap. So, you need to seek the highest good of others. Yung kabutihan niya, yung mapapaganda sa kanya. So lahat, advisean mo siya kahit minsan ayaw niya makinig sa'yo. Humanap ka ng magandang timing. Kailangan mag-usap kayo. Minsan kasi pride yan eh. Sabi rito, joy, gladness that is not based on circumstances. Minsan masaya lang kami kapag nagmamall kami. Pag nabili namin yung gusto namin. Pero kapag wala, galit-galit kami, kanya-kanya kami. Yan yung totoo. So, kailangan check niyo yan mga kapatid. Kailangan masaya kayo kahit kailang, kahit ang kinakain nyo lang is noodles lang. Masaya kayo. Kahit naglalaro lang kayo ng kahit anong pinaglalaroan nyo sa bahay, or may tuta kayo, aso kayo, masaya na kayo doon. Or kayo lang dalawa. Kasi nung panahon na yun, wala kaming joy sa isa't isa. Hinahanap namin yung joy namin sa mga bagay na material, sapatos, damit. Kapag may binigay siya sa akin, masaya ako. Kapag wala ka dyan. Hanap ako ng ibang paglalaroan ko. Halimbawa, yung mga gamings, ganyan. So, dapat makita nyo yung joy sa bawat isa. Pangatlo, peace. Sabi rito, contentment. Naku po, wala kami yan. Ang dami namin hinahanap sa isa't isa. Sabi ko, ay, hindi ko mahanap sa kanya yung gusto ko. Sabi ko, yung isa, bakit yung tropa ko doon ang lambing-lambing, ba't yung asawa ko hindi? Wala akong contentment ng panahon na yon, 2010 to 2017. Si Lord ang nagturo nun, mga kapatid. Kailangan makontento ka sa asawa mo. Kung siya yung pinangasawa mo, siya na yun. Huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi ng panahon na yon, di ko pa kilala si Lord kung sino-sino talaga ang tinitignan ko. Ayun yung totoo. Alam niya yun. So yun. Sabi pa rito, unity between peace, di ba? Peace, contentment, unity between people. Wala kaming unity sa isa't isa. Pag ayaw ko, ayaw niya rin. Meaning magtaliwas kami. Kung may gusto siya, ayaw ko naman. So ngayon, nung nasa church na talagang humble down yourself, pakinggan mo naman yung asawa mo, hindi lang laging ikaw yung nasa ere. Parang ganon. So pataasan kami ng panahon na yon. So yun, kailangan talaga ng peace. Then patience, slow to speak and slow to anger. Yan, lagi yan. Lagi ang mataas ang boses ko sa kanya. Kasi lalaki, di ba? Alpha male, mo dati ganyan. Alpha male kami. Kailangan mas mataas ang boses mo sa kanya. Pero hindi pala ganun yun. Kailangan mo intindihin mo yung asawa mo. Pasensya. Ang babae, pasaway talaga yan. Makulit. Maraming yan.
maraming gusto yan, maraming ano, minsan yung ayaw mo, yun yung gagawin niya. Pasensya Brad, pasensya talaga, kailangan. General talaga yan. Oo, general talaga. Ayun, no? Kindness, sabi rito kindness, maging merciful, sweet and tender. Ito dapat ina-apply mo to sa ano, sa part ng pamilya niya. Baka kasi sweet ka lang kasi kayong dalawa lang. Paano yung part ng pamilya niya? Baka wala kang pakialam sa kanya. So dapat meron ka nun. Pogi points yun, Brad. Oo, kailangan ano, sweet. Kasi yung merciful, sweet and tender, matik na yan, automatic na yan sa inyong dalawa eh. Paano sa labas ng pamilya? Paano sa labas ng ano? Paano sa church? Ganun ka pa rin ba? Kailangan meron kang merciful, sweet, and tender lalo na sa mga nangangailangan sa labas. Kasi pag nakita ng asawa mo yan, gagayahin ka niya. Ayun. Kasi kapag hindi niya nakita sa'yo yan at nakita niya sa'yo yung ano, wala kang pakialam, madamot ka, matik yun, mahahawa siya sa'yo. Kasi ikaw nga yung alpha male eh. Yun. Then sabi rito, goodness. Generous and open-hearted, kailangan mapagbigay ka sa lahat ng ano ng pangangailangan. Both sides yan minsan pinagtatalunan namin mag-asawa yan sa pamilya namin. Nagkakaroon kami ng issue ng pero ngayon unti-unti si God talaga tinuturo na nililid tayo ni Jesus na ano, magtulungan kayo, magbigayan kayo. 'Di ba? Yun talaga yung ano yung kaya nga number 1 yun, yung tithes and offering, matututo ka magbigay talaga eh. Not because na napipilitan ka or ano na tinuro sa'yo dahil mahal mo si Lord. So apply mo rin yan sa pamilya mo, number 1 yan. Okay? Faithfulness. Yun, sabi rito, maging dependable, loyal, and full of trust. Yun. Ngayon, hindi ako ma-dependable kasi wala akong trabaho. So, pero ako tigasin ako sa bahay, of course. Siga ako sa bahay. Tigasain, tigalaba, tigaplansya. Yun, dependable ako ngayon. Loyal. Dati hindi talaga ako loyal sa asawa ko, promise. Pag may nakita akong babae, kahit nang kasal na kami, kung sino-sino pa tinitingnan ko niyan. Yun. Kung ano-ano tumatakbo sa utak ko, pero nang kay Lord na talagang ano nasasaway na ni Lord. Hindi naman porket ibig sabihin na kay Lord ka na hindi ka madadapa eh. Madadapa ka pero ang kagandahan doon, kaya tayo tinuturuan dito, lagi ka magbasa ng Biblia. Kasi si Lord ang magpapaalala sa iyo ng binasa mo. Sabi nga doon, 'di ba? Si Jesus, kakausapin niya yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, sasabihin niya sa'yo kung ano yung pinapasabi sa'yo ni Jesus. Kaya kung wala kang binabasa, anong papaalala sa'yo? Kung galing ka sa may exam ka, hindi ka nag-review, anong isasagot mo? Ganun din ang Holy Spirit. Kaya kailangan meron tayong ganon sa bawat isa mga kapatid. Full of trust, syempre. Tapos gentleness, yun. Gentleness, Bible study, no? Humble, calm, non-threatening. Lahat yan kabaliktaran na meron ako. Oo. So hindi ako humble, calm, and non-threatening. Pero tinuturuan tayo ni Lord na maging humble. Pilitin mo kung hindi ka ganun. Pero nakikita ko naman sa inyong dalawa, si classmate tsaka ito si Brian, no? Nakasama ko rin ito na matagal, talagang humble and calm talaga to. So pagpatuloy niyan. Pero meron mga times na kung ano yung masagana kayo ngayon, talagang ano yan, itetest ni Lord yan. Kaya be watchful, sabi nga ni Lord, be on guard. Check nyo yung pananampalataya sa Panginoon. Self-control, behaving well, sabi rito. Behave well sa lahat ng okasyon, sa lahat ng pangyayari sa buhay nyo. Maging ano tayo, lalo na sa harap ng Panginoon. Kung nagbe-behave tayo sa harap ng tao, mas mag-behave tayo sa harap ng Panginoon. So yun, praise the Lord. God bless sa inyo dalawa. Hindi naman ako ganun kakagalingan sa pag-advise. Kagaya naman sinasabi ko sa mga newly with couple, 3 years pa ako kasal, pero marami akong natutunan sa aming pagsasama. Actually, there is no perfect marriage, but there are a lot of successful marriages. Yun lang, wag kang, sa bawat isa sa inyo, wag maging, kumbaga, too much expectation sa partner mo. Huwag kang ma-expect too much talaga. Kasi sa pagsasama nyo, hindi naman bigla-bigla ang changes andun lahat. Kumbaga, gusto mo siyang patakbuhin na aayon sa'yo, hindi naman ganun kadali. Kumbaga, sa ilang years nyo, bigla kang pinagtagpo, tapos gusto mo siyang ma-change agad. So, kuwan talaga, process talaga. Tapos, kung darating man sa buhay nyo, ngayon, magkasama kayo sa isang bubong, importante yung sinasabi na action speaks louder than words. Pero pag nasa long distance relationship na kayo, especially sa amin, sa Pinas siya, dapat i-apply nyo, baliktarin nyo yun kasi magiging no
sense na yung action speaks louder than voice. Kumbaga, words speaks louder than action na. Kasi, importante yung communication nyo. Yung ma-feel niya, everyday nag-I love you ka. Isa sa mga successful na mga marriage. Isa sa mga successful na mga marriages is yung one. Okay. Isa sa mga successful na mga marriages yung everyday maging in love kayo sa isa't isa talaga. Yun talaga ang isa sa maging ingredients ng magiging successful marriages. Yun lang, as a common na mga sinasabi ng mga tao sa newlywed, be Christ, be the center in your relationship. Tapos, kung de pala, kumbaga, kung may mga pag-aaway kayo, itong dapat yung iwasan. Iwasan yung sabihin ang ugali ng bawat isa sa nanay niyo. Magkakaroon niya ng hatred. Magkakaroon niya ng hatred, promise. Magkakaroon niya ng hatred. Iwasan mong sabihin ang ugali ni Mads sa nanay mo or at the same. Kasi magkakaroon niya ng hatred, promise. Tapos, yun, yung mga words niyo everyday, ikinig kayo? Everyday, dapat ang isipin ba, may mga kuan kayo, may mga di pagkakaintindihan, sinabi ko na sa inyo ito noon. Sana hindi niyo nalimutan. Yung pag may mga hindi pagkakaunawan, isipin niyo yung mga pinagdaanan niyo dati, yung naging in love ka dati, paano si Brian, yung mga positive side ni Brian. Kasi yung mga negative na nangyari, 1% lang yun sa mga 99% na nangyari sa buhay niyo. Tapos, na mental block na ako, marami pa eh. Pero, yun lang masasabi ko. Continue to worship the Lord as a couple. Yeah. Amen. Tapos, be submissive sa bawat isa. Anumang decision, kasi naranasan din namin, nag-decide lang ang asawa ko na siya lang. Dumating pa na ako nagsisihan kasi hindi ko alam. So, be submissive sa bawat isa. Ang galaw ng bawat isa, alam niya talaga. Kahit isa sa inyo. Tapos, one lang. Ano pa ba? Gusto mo sabihin, nalimutan ko lang. Silang assignment. Chat ko na lang. Chat ko na lang. Marami pa talaga. Amen. Bless God. Ate Madge, Kuya Brian, natuto po ako. Yes, natuto ako. Advice. Ayun, so i-apply natin, sabi nga ni Kuya Jover, let's put into action kung anong ating narinig. Ano ba yun? Sabi bagong chapter na daw ito ng buhay, but I don't think so. It's just a continuation. Kasi when you are found by the Lord, you are just continuing to be brothers and sisters in Christ. It's just more than husband and wife, I think. Kasi pag inert mo yung kapatid, hinahurt mo na rin si Jesus. Kaya, yun, kung paano kayo sinimulan ng Lord sa Matthew 6:33, nakita ko yung inyong pagsisimula, inuna nyo ang Lord, lahat in-establish. So, i-continue lang yun kung ano yung nasimulan ninyo. At, yung mga vows sa kanina, binding yon kasi kayo ay nasa Lord na. So, alalahanin nyo, totoo na merong sickness and health. Kung may health, may sickness. Kung may good, may worse. At kung may life, may death. Ito yung mga katotohanan ng buhay. But the conclusion of the matter, fear God. Ako talaga, I don't trust you both because we are all humans, we have weaknesses. But I trust in the Lord who will make it perfect in the sight of His. So just continue Matthew 6:33 that you started until the end, and everything will be established. Praise the Lord. Nagbigay ng mga mensahe. As a single, napuno po kami sa inyong mga advices. Salamat po. And it's indeed a victorious celebration sa kila Sister Madge and Brother Brian. So, let's end this in closing prayer to be led by Sister Roxanne. Sige po, let's come to God in prayer. Let's close yung gabi as we celebrate yung
wedding ni Sister Marge and Brother Brian. And after this, tayo po ay magpi-prayer meeting. Hallelujah! Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, once again, in the name of Jesus, your Son, and with the fellowship of the Holy Spirit. God, we acknowledge that you are the author of everything. You are the author of love, the author of life, the author of every relationship, Panginoon. And marapat lamang, Lord God, na sa ganitong pagkakataon, ibalik namin sa iyo yung pinakamataas na pasasalamat at pagpupuri. Dahil tunay nga, Lord God, out of all the million